Huwag mo sabihin, radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Panga Bingo Plus Panalo! Yes, you heard it right, darling! Panga Bingo Plus Panalo na! Hatid sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo! Nangangahulugan lamang yan na isi-shoot na natin ang bola upang malaman natin ang lucky card for today's video sa programang The Baklitas. Kaya i-shoot mo na, Magiriw! Para sa lahat ng mga nagtatanong at nagtataka para saan ba ang ating lucky card. Siyempre kung ikaw ay nangangailangan at gustong manalo ng 500 pesos sa on-air at 500 pesos online for a total of 1,000 pesos. Abay hulaan mo na kung ano ang ating lucky card. Saring hindi mo hulaan. Ilista mo na dahil sasabihin ko na sa programang The Baklitas ang ating lucky card for today's video sa Panga Bingo Plus Panalo ay Nine of Hearts. Tamang iyong narinig. Ang ating lucky card para sa programang Baklitas ay Nine of Hearts. Wala kang dapat gawin kundi sabihin lamang ang Nine of Hearts kung sakasakaling maturo ng sospek, hindi. Kung sakaling maituro ang kamay or tumapat ang roleta sa programang The Baklitas mamaya, kung sino man ang magpapaikot ng roleta, sasabihin mo lang na sa programang Baklitas ang ating lucky card ay Nine of Hearts. Walang kahirap-hirap, di ba? Advance congratulations! At yan Panga, ang Panga Bingo Plus Panalo. Hatid sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Bye! Cheers, Miss The Baklitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Panga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Bakit naman ang landi ng boses na yan? Wala lang, trip ko lang. Bakit ba? Gusto ko nga yung malandi. Ano ba? Wag mo ka tinutusok-tusok tagliray. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Hindi ganon. Pangit. Hindi bagay. Ay, magandang morning sa lahat ng ating mga papamong driver. Alam mo talagang sobrang pagpapahalaga natin sa mga papang driver ngayon. Pero shout out lang po. Naku po. Talagang pinapainit nyo ang ulo ng inyong Tita Cora. Shout out dahil meron may mga sumbong sa atin. Baka kung anong masabi ko, hindi pang radyo. May mga sumbong po sa atin na di umano, may mga angkas. Hindi yung angkas lang na yung angkas na yung nagmumotor, yung application, hindi yung mga habal-habal po na sinasamantala yung dami ng pasahero at yung Christmas rush upang magdagdag ng napakalaking pamasahe. Grabe naman kayo! Ay nako, may kalulugaran din kayo. Huwag naman ganun, kapwa Pilipino mo, pagsasamantalahan mo, di ba? Yung gobyerno nga nagbigay nga ng libreng sakay sa mga bakla. Sa mga shibuli. Tapos kayo dadagdagan yung 300 pesos, gagawin yung 600, okay ka lang? Mali yun! O di nabangbang kita, di ba? Mali ang ginagawa mo, sobra ka na!
Mali talaga yan, Pangga. Wag ganun. Wag yung samantalahin na, syempre, in demand kayo. Pero kasi kailangan nyo din ng pera para sa pamilya nyo eh. Pero mali talaga yun eh, na magpapatong ka ng napakalaki. Mali yun eh. Magtitip naman yan ng malaki sa'yo. Pero kasi may mga pinag-aaral ka. So nasa sa'yo na lang talaga ang desisyon. Gagawa ka ba ng masama? Ha? Gagawa ka ba? O magpapakabuti ka? Kagaya nga ng sinabi ko kahapon, di ba? Sobrang dali na ngayon maging mabait. Pero parang nahihirapan yung iba maging mabuting tao. Bakit kaya ganun? Lalo na yung mga magnanakaw. Mga magnanakaw sa kaban ng bayan ay grabe naman kayo talaga. Grabe, pinahiring squad. Pa-shoutout po kay sa Palarca family, sabi ni Nye. Yun ang pangalan niya. Kapag mapapabati, ayusin nyo yung pangalan para nang sa ganun nababasa ng maayos. 'Di ba? Grabe! Maraming salamat ulit mga Panggaha, lalo na sa mga tumangkilik sa Baklita sa podcast. At sa mga tumatangkilik pa sa Baklita sa podcast, ayan, may mga ilalabas pa tayo ng bagong episode, kaya abang-abang lamang kayo, ha? Okay? Para lahat masaya bago matapos ang taon, di ba? Pero B, etong hindi ko maintindihan, ano itong nangyari dito kay Sakta Budlo? Ha? Alam niyo na ba yung nangyari kay Sakta Budlo? Uy, itong si Sakta Budlo, nai-issue siya ngayon. Alam mo kung bakit? Kasi Mare, Pangga, eto, during the UST Paskuhan 2025, nag-perform si Sakta Budlo. Tapos, nung lumapit siya sa mga tao, nag-react ang mga utawnes, may mga nagtakip daw ng ilong. Kasi nangamoy maasim daw si Sakta Budlo. Totoo ba yun? Hoy! Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano siseryosohin ang balitang ito na si Sakta Budlo di umano'y nag-amoy sinigang. Mamimili ka na lang talaga kung anong klaseng sinigang. Sinigang sa pakwan, sinigang sa mangga, sinigang sa miso, sa bayaba, saan ba? Sinigang sa kilikili? Ayon sa mga kumakalat na balita ngayon, Pangga, nangamoy maasim daw itong si Sakta Budlo sa naturang event. At di umano'y nung lumapit siya sa mga taong pawis na pawis habang nakasuot ng gray na shirt, ay nangamoy sinigang daw di umano ang naturang performer. Ang sabi naman ng mga tagahanga ni Sakta Budlo ay hindi talaga maiiwasan ang mga ganitong pangyayari lalo na't mainit sa naturang event. Pero hindi nilinaw ng mga nag-post kung si Sakta Budlo ba ay nangamoy maasim na kilikili o tuyot na singit. Pasintabi po sa mga kumakain, ang pinag-uusapan po natin ay Center of Success. Citrusy scent daw di umano ni Sakta Budlo. Bakit? Hindi ka nangamoy maasim sa buong buhay mo? Pero nais ko lang pabulaanan na ako po, si Tita Coray, hindi nangangamoy maasim. May pamamaraan kasi kung papaano. Anong gagawin pag amoy baktol? Ligo. Pero ibang usapan na yun yung sabi ng, kasi may mga post na nagsasabi na hindi lang siya amoy kilikili daw eh. Amoy tuyot na daw singit, si Sakta Budlo. Diba? Sabi sa akin ni Jonah to, pare, pabati naman, tol! Happy birthday! Happy birthday! Birthday mo ba? Binati na kita, pre, ha? Nakakaloka ka. Alam mo, pinag-uusapan natin dito si Sakta Budlo, tapos bigla kang sisingit. Amoy singit ka rin ba? Nakakaloka ka.
Uy, pero yun yung mga sinasabi nila na si Zac Tabudlo ay amoy maasim. Pero kasi performer ka eh. Alam mo sa totoo lang, eto anong nangyari sa management kung totoo man ito ni Zac Tabudlo? O yaman din lang naman na pag-uusapan natin yung tungkol sa amoy ng mga artista. Meron akong blind item. Sino itong singer din ng isang malaking istasyon na nasa Quezon City? Maasim din. Alam nyo kung anong basihan ko. Kasi sa isa niyang gig, nag-host ako. Bakla. Banda-banda kasi ito eh. Pero galing daw siya ng isa pang event. Pero hindi siya nagpapalit ng damit. As in yung black na shirt niya lang yun. Alam mo yung damit na nilabhan tapos hindi yung nabasa, yung maruming damit. Tapos nilagay mo dun sa lagayan ng maruming damit. Tapos na-stuck ng 1 week. Yun! That's exactly what I'm talking about! Yun yung amoy! Jonat, walang anuman pre! Pa-shoutout sa asawa ko, si Joy Joy. Urban, I love you so much. Ang pagbati mula kay Bangot Christian. Diba? Mario Palmera, bunganga mo naman. Tita Kors, iba naman ang amoy ng maasim na amoy putok, diba? Magkaiba, oo. Yung amoy putok kasi talagang babaliktad talaga yung sikmura mo kapag may baktol ka na, be. Ipitin mo yan, wag mong i-open yung arms. Sasakalin kita. Kung meron kasing amoy, alam niyo sa totoo lang, yung mga may ganyan, may mga amoy, immune na sila sa amoy nila. Kaya ang ginagawa nila, parang pinapabayaan nila. Pero ang tanong ko lang, anong ginagawa ng management ni Zac Tabudlo, yung mga kasama niya nung panahong iyon? Artista nyo yan di ba? Kung totoo man to artista nyo yan, di ba? Alagaan nyo yan dahil yan ang nagbibigay sa inyo ng pagkakakitaan nyo. Kaya yan tuloy, kumalat tuloy, na nagamoy maasim yung artista nyo. Ano ba? Alam mo naman ng mga Gen Z, sa UST yan nangyari, di ba? Alam mo naman ng mga Gen Z ngayon, conscious na sila sa kanilang mga sarili. Di ba? Diyos ko, gray pa naman yung damit, pawis na pawis. Hindi ko rin pwedeng idepensa na baka hindi naman talaga siya maasim kasi nakita mo sa damit niya, pawis na pawis siya. Sabi ni Jonat, pare, pa-shoutout din kay Jepoy, amoy kape pare. Di ka daw amoy kape, amoy kapre ka daw, sabi. Ay, si Brownie. Ano yan? Sukari? Good morning sa'yo, pre. Uy, pero yun lang. Kung may mga nakikinig sa atin ng mga artist, magpabango naman kayo kasi hindi lang yung boses ninyo ang binayaran, di ba? Kung sakali man, magpabango naman kayo, magbihis naman kayo. Siyempre, darating kayo sa event, hindi lang naman talent yung binayaran, yung presence ninyo doon, di ba? Huwag na kayong maging dahilan upang nang sa ganun ay masira pa ang ozone layer. Grabe sa amoy, bakit ganun yung amoy? Sinira mo yung ozone layer. Pag nasira yung ozone layer, magagalit pati si si Sierra Madre, pagod na siyang protektahan tayo. Parang ano yan pre. Parang lalaki. Parang kasi yan parang domino effect. Pag malakas yung putok mo, masisira yung ozone layer. Hindi, biro lang, baka mamaya may mga nanonood na or nakikinig na bata sa atin. Hindi, hygiene. Ang tawag dyan, personal hygiene. Siguro feeling ko, nagkataon lang siguro kasi may mga perfume talaga na citrusy yung scent.
May mga mamahalin talagang pabango at saka may mga mamahaling pabango na nakadepende sa ano. Alam niya ng kaibigan kong mahilig sa pabango, 'di ba? Pati yung isang DJ dito na mahilig sa pabango, si Lindsay. Yung, ano ba tawag doon? Yung body chemistry ba ang tawag doon? Parang gano'n. Basta nakadepende yun sa ano, di ba? Nakadepende yun sa, ano mo, sa pawis mo. Yung amoy mo, kapag naghalo yung pabango at saka yung wala na. Amoy lungad ka na, Bi. Pero kung marami ang nagsasabi at saka marami ang nakaamoy kay Zack Tabudlo, hindi kaya totoo ito? O Zack, pwede mo naman pabulaanan yan anak. Bukas po ang aming himpilan. Kahit na ayaw mo na magpa-interview, punta ka lang dito. Tapos, amuyin kita on air. Simsimin! De beso ang tita Cora mo. Alam mo yung halik matanda? Yung simsim na simsim? Hahalik matanda sa yung tita Cora mo, ako nang bahalang magsabi sa publiko na hindi ka talaga maasim. 'Di ba? Kaya nga, Rodel, sinabi ko nga, punta siya dito, amuyin ko siya. 'Di ba? Oo, mukhang sasabihin mo ay OT na, 'di ba? Ay nako. Sabi, ako rin po, hahalik, sabi ni Mako. Hindi pa pala tayo OT. Grabe naman tong baklang to. Nilibre ka na ng sakay kahapon, umaabuso ka na ha. DOTR, kapag nakita nyo tong baklang may kulay ang buhok, tapos bigotilyo, huwag yun ang pasakay, umaabuso, lumalaki ulo eh. Pati kay Zack Tabudlo, nakikipaggagawan, okay ka lang. Sa mami muna, di ba? Mothering. Kasi, ay nako. Anyways, marami akong kilalang ganyang artista yung nagpupunta sa taping nang hindi naliligo, naghihilamos lang simply because galing sila sa mga gigs. Hindi sila nagbabasa ng hair, mga ganon. May mga artista talagang minsan dry shampoo ang ginagamit sa buhok kasi ang asim na din talaga minsan. At saka hello, may mga beauty queen nga na nagre-recycle nga ng kulot ng hair nila. Basta pwede pa. Diba? Okay lang naman yun, yung hindi ka maligo. Pero wag naman paabutin sa nakakaperwisyo ka na sa crowd. Kasi kung sobrang baho mo na, itak-in mo naman. Itak mo yung kili-kili mo. Diba? O kaya, i-rugby mo na lang yung kili-kili mo para lang sa ganun, hindi ka nangangamoy, pre. Kasi performer si Zack Tabudlo dapat iniingatan niya yung kanyang hygiene, 'di ba? Yan ang mga kapag singer ka, aalagaan mo yung iyong amoy, 'di ba? Kailangan wala kang amoy. Mabango ka. Amoy baby cologne. Sabi ni Chito Miranda, baby cologne, 'di ba? Hindi ka lang dapat amoy baby, dapat maganda rin ang ngipin mo kasi siyempre pukos na pukos sa'yo, pukado sa'yo yung camera, 'di ba? Kakanta ka, nakatapat yung mikropono sa sa bibig mo. Ifo-focus yung camera, makikita yung ngipin mo, dapat wala kang tinga. Kung may 1 kilo ka ng samgyupsal dyan na nakatingastra sa'yo, mali! Oy, pasintabi po sa mga kumakain ha. But anyway, wala tayong magagawa dyan. Kung kumalat na, ang pwede lang natin gawin ngayon ay patunayan ni Zack Tabudlo na mabango siya sa pamamagitan po ng programang The Baklitas. Zack, hindi ako magbabakasyon ngayong December, anak. Kung nais mong pabulaanan, kahit hindi ka magsalita on air, okay lang. Kahit off air, magpicture tayo, amuyin lang kita. 'Di ba? Kung saan yung sinasabi nilang parte ng katawan mong mabaho, amoy lang ng tita Cora. Ako na bahala, credible. Oo, sabihin ko talaga. Speaking of mabango, Zack, alam mo, ang bango talaga ng mga to dahil nakikinig sa atin. Ayan, ang Dubai Scentify. Di ba? Ang Dubai Scentify nakikinig sa atin ngayon. Ayan, dyan sa Dubai. Oo, mababango yung mga mga Dubai perfume nila. At saka syempre ang Scent by Kate
Daily Scent by Kate. Nakikinig sa ating ngayon sila yan. Diyos ko, ang bango talaga ng mga yan. Kung sakali man anak na kailangan mo yan, ng mga gano'n, mga pabango, punta ka sa akin dito, bigyan kita, ha? Pero syempre anak, alam ko naman, marami ka naman pabango. Kung totoo lang naman na may maasim ka, no? Pero kasi nak, may duda ako na hindi totoo, na medyo totoo, na hindi totoo. Ini, mini, mahini mo. Huli na nung nagsabi na dami nang nasusuk. Ay nako. Bunganga mo naman, Rodel. Pasintabi ko sa mga kumakain, sorry po ha. Nabasa ko yung komento ni Rodel eh. Para kasi hindi nagtitink ng right tong si Rodel eh. Ay, anyway. Sabi ni Bugnot Christian, pa-shoutout po sa asawa kong si Joy Orban. I love you more. Mwah! Hey, maraming salamat Pangga. Ang bilis ng oras, ano? Malapit na tayong mag-2 oras. Nangangahulugan lamang na iiwanan ko muna kayo ng magagandang awitin dito pa rin sa Energy FM. 'Di ba? Sa mga susunod na araw, magkakasama-sama pa rin tayo at walang magbabakasyon sa pamilyang ito. Kahit pilay, magchichismisan tayo. Pilay ka lang. Bading ako. Bading na, chismosa pa. Not your very reliable source, but pwede mong option pagdating sa chismisan. Diba? Ay, batiin ko lang aking Lods. Lods! Papa O, OG Diaz, hello, magandang umaga. Tina Evans, magandang umaga. Sa OG Diaz Production, magandang umaga po sa inyo. So, yung makachikahan si Papa OG, sabi niya minsan dadalaw daw siya dito habang wala si Sisa eh. Gusto niyo ba? Dito siya, upo siya dito sa Baklitas. Heto na ang latest, kaya ichika mo na, dali. Heto na ang mga marites, kaya ichika mo na, dali. Pinalitan yung Baklitas. La 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 la. Ay, naku, Kuya Oji, dumalaw ka dito. Magchikahan tayong dalawa. Hi, ang bilis ng oras, mga Pangga. Ang oras sa buong kapuluan, 42 minutes. Makalipas ang alas 10 ng umaga, nangangahulugan na ang ating susunod na mga awit. Mga awit. Ay siyang ating pinag-usapan. Sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa lahat mga wantabay. Sa ating supervisyong teknikal, si Master June. At of course, sa ating social media, si Maku, ang ating... paano ba natin tatawagin si Maku? Siya ang ating talaga eh. Teka. Maharot na kapitbahay. May moniker. Taray. Ang maharot mong kapitbahay, Maku. Ayun ang ang maharot mong kapitbahay, Maku. Ay, ako po ang inyong Tita Cora at sa ngalan nga ng partner ko na si Kapitana Sisa, eto ang 20% ang chikahan, ang 80% na dogshowhan na programang nag-iisang programa sa radyong pinag-uusapan ng buhay ng may buhay. Kung may iba pa, di sabihin din nila yung tagline na yun. Kanya-kanya lang tayo. Diba? Pare-parehas lang din tayo pinag-uusapan yung buhay ng may buhay. Pinagkakakitaan yung issue ng iba. Ay nako, ako po si Tita Cora at ituloy natin ang tugtugan dito pa rin sa number 106.7 Energy FM Pangga. Wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.